Isa po sa malaking balita, kahapon pa ito, ay yung itong mga diskaya. Hindi na daw sila makikipagtulungan sa ICI. Ang tanong natin sisipot pa ba sila pag pinatawag sila ng ICI? Ayan, nasa linya po natin si Attorney Brian Hosaka, Executive Director, Independent Commission for Infrastructure. Attorney Hosaka, magandang umaga po sa inyo, sir. Morning po. Good morning po, Sir Melo. Magandang umaga po sa nakikinig ng inyong programa. Opo. So yun po. At alam ko, nakarating na po sa inyo na hindi na daw po makikipagtulungan. Ano po ang reaksyon po ng komisyon tungkol dyan sa sinabi ng mga diskaya na yan, Attorney Hosaka, kahapon? Kasi po, nung sinabi nila na hindi na sila mag-cooperate sa amin and they cited their right to self-incrimination, tinanggap naman po nila at ginalang naman po ng ICI. Subalit siyempre po, mas maganda po sana kung patuloy ang kanilang pagko-cooperate sa ICI dahil kung meron pa po silang informasyon or ebidensya na pwedeng maibigay sa ICI at maitulong para malaman po natin kung ano po talaga ang nangyari dito sa mga flood control projects na ito, no? And other infrastructure projects which have been said to be anomalous. Opo. Pag sinabi na lang hindi sila makikipagtulungan, ang dating sa amin yan, hindi na sila sisipot kahit ipatawag pa sila ng komisyon. Ano po ang magagawa kung kakailanganin sila ng komisyon? Paano po sila makukumpel? Paano sila mapipilit, attorney? Hindi naman po hindi sila pupunta, no? Maaari po namin silang isabi na papuntahin. Ngunit pagka may mga tanong na po na matatawag natin po madadamay na sila o they will be incriminated or will be kumbaga magagamit po laban sa kanila, no? At makakasuhan sila, they will cite their right against self-incrimination. So hindi rin po nila masasagot yung mga tanong ng commission. However, the ICI can always invite them if needed. But we know for a fact that they will cite their right against self-incrimination when difficult questions are asked already. No? So, yan po yung namin. Pwede silang sumipot at mag-invoke sila ng kanilang right against self-incrimination, pero nandun din ang posibilidad na pwedeng hindi rin sila dumalo. Ang alam namin, Attorney Hosaka, ang ICI wala pong kapangyarihan na mag-cite in contempt yung mga ganyang klase, yung mga magmamatigas po sa lingwahe natin, Attorney Hosaka. Paano po yun? Yes, Melo, no? Sa EO94 kasi, ang authority ng ICI is subpoena. Contempt powers wala po. So ang ginagawa natin dyan or gagawin natin, kung may mangyari man na hindi sisipot at dadalo despite the subpoena or invitation sent by the ICI, pupunta po tayo sa korte. Pupunta po tayo sa korte at magpa-file po tayo ng petition for indirect contempt against this individual. Opo. Attorney Hosaka, so far, doon sa mga naisiwalat na mga diskaya, masasabi nyo na bang meron na pong substantial na pwede magamit, material, pwede na po magamit ng komisyon para idiin o may masabi tayong pwedeng makonvict dito po sa iba pa mga binanggit ni Diskaya po, na mga Diskaya, Attorney? Sa mga sinabi po nila, no, meron po tayong malaking bagay po yung mga informasyon na bibigay po sa atin, not only by the Diskayas, but everyone na invite po ng ICI. No? Gaya nga po na sinasabi ko, ito po mga investigation na patuloy. So yung mga information na kukuha namin, pinagsasama-sama po namin yan, no, para makabuo po tayo ng medyo malakas-lakas na rekomendasyon sa ombudsman. Para pag dumating po panahon na ito na nasa korte na, it will stand in court at hindi po ito madidismiss basta-basta. So to answer your question po, meron na po tayong ebidensya, pero gusto pa po palakasin ng komisyon ang mga ebidensya nito bago po kami mag-file ng aming rekomendasyon sa ombudsman. Tama po yun. Kasi ang ating, at the end of the day, ang ating tinitingnan dyan yung certainty of conviction, Attorney. Teka, bakit sila umatras? Meron bang naipangako ang ICI sa mga Diskaya na sila gagawing state witness, Attorney Hosaka? For the record po. Wala pong ganyan na usapan ng ICI. In fact, nasabi ko na nga po kahapon that wala pa ho tayo sa stage that the ICI is even
recommending any state witness. Dahil po nagagather, kumaga, kinukuha po tinatanggap po natin mga ebidensya at mga testimony ng mga iba't ibang tao po, no? So in this particular case, may guidelines kasi ang witness protection program by the DOJ, meron po mga nakalagay doon, and one of those would be that person na i-recommend as state witness should not be the most guilty. So kung hindi pa po kumpleto talaga yung ating picture o yung puzzle natin dito sa nangyari na to sa flood control scam, no? Hindi pa po natin madedetermine yan. So it's too early to tell kung sino pong pwede nating ma-recommenda na state witness. So wala pong ganyan. Sa totoo po, wala pa pong ganyan na pinag-iisipan ng ICI. So parang umasa lang sila, pakiramdam lang nila. Parang ganun lang po, Attorney. Pero sa panig po ng ICI, wala po kayong binabanggit ni pahiwatig na pwede kayong maging state witness pag kayo nakipag-cooperate ng gusto sa ICI. Wala po ganun? Definitely none po. Wala po. Opo. Sige po, Attorney Osaka, salamat po sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Opo. Attorney Brian Keith Osaka, Executive Director, Independent Commission for Infrastructure. Manong Bal